God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Pag-uusapan po natin sa araw na ito at sa episode na ito ay ang may title po na True Righteousness. Ito po ang Life and Grace at ito po si Baljamin Tatlong Hari. Tayo po ay magsimula. Lagi po nating sinasabi ng mga Christians na tayo po ay blessed. Sabi natin, we are blessed. At totoo po ito. Naniniwala po tayong tumatanggap tayo mula sa Diyos ng mga blessings. But sometimes, when we are believing God for blessing, tumitingin po tayo sa salamin and we tend to disqualify ourselves from receiving from God because we see the unrighteousness sa atin pong mga sarili. However po, we are not qualified to receive based on our behavior, but on His finished work. Dito po ito nakabase. Pag-uusapan nga po natin ito today, at ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng salitang righteousness? Sige po, magsimula po tayo. Ang salitang righteous or matuwid ay nangangahulugan po bilang nasa ayos, nasa tama, sa moral, tamang moral, o makatuwiran. Ang kahulugan naman po ng salitang katuwiran ay ang kalagayan ng pagiging matuwid. Sa madaling salita, ang salitang matuwid ay nangangahulugan ng isang tao na gumagawa ng tama. At ito ang nais nating gawin, ang gumawa po ng tama. However, as human beings with imperfect minds and bodies, hindi tayo makakakilos palagi in a purely righteous manner. Sa buong Biblia po, marami pong pagsasalarawan dito ng mga matuwid na tao. Scripture says that the righteous will receive blessing from God. Alam niyo po, sa Old Testament, nagdi-declare po ito that you will be blessed when you obey the law, and that if you disobey the law, you will be cursed. Subalit sinasabi po ng bagong tipan na ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, how can any of us be considered righteous? At kung walang matuwid sa atin, paano tayo makatatanggap ng pagpapala mula sa Diyos? There is a difference po kasi between the world's definition of righteousness and the true definition of righteousness. Sa mundo po, ang panglabas na pag-uugali at pagkilos ng isang tao or their external behavior determines their righteousness. Kapag ang isang tao po ay consistently making good choices sa buhay, helping other peoples, and trying their best, they are judged to be righteous. And if not, they are judged unrighteous. Subalit ang totoong definition po ng righteousness is not based on behavior at all. On the contrary po, righteousness is based on two things. What Jesus did for us when He died on the cross at ang atin pong faith sa Kanyang ginawa. Tingnan po natin ang ilang mga verses na ito na nagsasabing binayaran ni Jesus ang atin pong katuwiran. Sabi po ng 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 21, kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Sabi po ng Kolosas, Kapitulo 2, talatang 13 hanggang 14, ay ganito, noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus, kaya hindi na tayo parurusahan. Praise God for that. Sabi po ng Hebreo, Kapitulo 10, talatang 12 ay ganito, ngunit pagkatapos niyang maghandog ng isang hain para sa mga kasalanan, magpakailanman, siya ay umupo sa kanang dako ng Diyos. Habang si Jesus po ay napabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, dinala niya sa kanyang sarili ang lahat ng kasalanan ng mundo.
Ang parusa para sa kasalanan ng buong sanglibutan, past, present, and future sin po was placed upon Him. He actually became sin for us so that we could be made the righteousness of God in Him. Sa katunayan po, lahat ng requirement ng Old Testament law were fulfilled by Jesus. Hindi po masama ang kautusan. It perfectly represents God's standard of holiness. Subalit, ipinakikita din ito na hindi natin kayang makakilos ng sapat to earn any blessing from God. Kaya si Jesus ang gumawa nito para sa atin. Sabi po ng Mateo, Kapitulo 5, talatang 17, ganito, "Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysayang kautusan ni Moses at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito." Si Jesus po ay nabuhay ng isang perfect life. Buhay na hindi nagkasala upang siya ang maging perfect sacrifice na nakapagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng pagkakataon, para sa lahat ng panahon. And this is why on the cross, He said, "It is finished." Naganap na niya ang pagdadala ng katubusan sa atin at the moment of His death. Malinaw po ang mga ito, pero kagaya po ng nasabi natin earlier, we often disqualify ourselves from receiving God's best. Kasi nga po alam nating hindi tayo perfecto. We look at our mistakes na ginawa po natin at nag-iisip tayo, I am unrighteous because I do this and I did that. Hindi pwedeng i-bless ni Lord ang isang taong makasalanang katulad ko. However, God determines our righteousness differently. So paano tayo naging righteous and still mayroon pa rin po tayong naipapakitang unrighteous behavior? Tandaan natin, tayo pong mga nilalang ng Diyos ay nilikhang mayroong three-part beings. Espiritu, kaluluwa, at katawan. We are a spirit and we have a soul and we live in a physical body. Yung pong soul ay yung ating mind, yung ating will, at yung ating emotions. Nung tayo po ay maborn again at naglagay ng pananampalataya kay Jesus, our spirit is made 100% righteous. We exchange our unrighteousness with the righteousness na meron ng Panginoong Yesus. Yun po yung tema ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ganito po ang pagkakasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. Alin pong parte ang nabago? Ang katawan ba natin? Hindi po. Kasi po pareho pa rin ang ating katawan kahit na born again na tayo. Alin ang nabago ngayon? Ang ating bang kaisipan, ang ating bang soul ay nabago when we are born again? Hindi rin po. Our thought process don't change overnight. The part of you that became new was your spirit. Ang tunay mong pagkatao na ay nasa sa iyong espiritu. The part of you that lives forever. When you put your trust in Jesus and accepted Him as your personal Lord and Savior, your spirit was made brand new. Nabago po ito. This is why when you are born again, your old behaviors may not change right away, but you are still considered the righteousness of God in Christ. Kasi nga po, nakabase ang righteousness na tinanggap mo kay Kristo at hindi sa ginagawa mo. Ang katuwirang pinagkaloob sa atin when we become born again ay tinanggap natin through our faith in what Jesus did at the cross. Ito po ang sinasaad ng Efeso Kapitulo 2, talatang 8 hanggang 9. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Praise God. Our salvation, just like our righteousness po, is a free gift from God that we receive through faith. Sa pamagitan po ng pananampalataya, and it has
absolutely nothing to do with our behavior. However, it has everything to do with our faith in Jesus Christ. Tanda natin, Jesus perfectly fulfilled the law. Lahat ng maliit at malaking requirements of the Old Testament law was fulfilled by Jesus. He perfectly obeyed so that hindi na natin ito kailangang paghirapang tuparin para maging righteous sa Panginoon dahil hindi naman talaga natin kayang gawin ito lahat. But in turn, what makes us righteous is not our perfect behavior but our faith in Jesus' perfect behavior. Kaya kapag nabasa mo ulit ang Old Testament, na ang blessing ay napapasa iyo if you obey the voice of the Lord your God, sabihin mo sa sarili mo na because Jesus obeyed the voice of the Lord my God, Jesus has already perfectly obeyed it for me. Ginawa to ni Jesus, ginawa niya ito para sa iyo. So ang qualification para makatanggap ka ng blessing kay Lord ay hindi nakadepende sa ating behavior. Kahit nga po si Abraham, who was far from being perfect, ay na-declared na righteous because of his faith, not because of his actions. Sabi po ng Genesis chapter 15 verse 6 ay ganito, nanalig si Abraham sa Panginoon at dahil dito itinuring siyang matuwid. Kapag ikaw ay naniwala sa Diyos for anything, maging healing man ito, financial provision, or relationship, or restoration, at iba pa, huwag mong titingnan ang sarili mong kabutihan, tagumpay, at pagkakamali to determine whether you are deserving to receive it or not. Dahil hindi mo ito kakayaning i-deserve ang blessing ng Diyos. Mabuti na lang at hindi ito nakabase sa ating merits. Kaya dapat i-remind mo ang iyong sarili that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Thank God for what He's done and promised you. Ang mga pangako ng Diyos are good and true at pwede mo itong matanggap nang hindi ka feeling disqualified. Faith in Jesus is all the qualification you need. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga masasabi natin na tapat ang Diyos at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Ito po ang tunay na katuwiran, ang katuwiran ng Diyos na tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus. So next time you ask for God for anything, ibibigay ito ng Diyos. But don't ever think that it is based on your merit because you are the righteousness of God based on what Jesus Christ has done on the cross. Ito po si Baljamin Tatlong Hari and I hope meron po kayong natutunan sa atin pong pinag-usapang true righteousness. Ito po si Baljamin Tatlong Hari at umaasa po akong meron po kayong nadampot sa ating pinag-usapang true righteousness. At kami po ay nagpapaalam at nagsasabi sa inyong life is best lived by grace. Shalom!